Hello mga loves! Magandang araw! Ayan, so magluluto tayo ngayon ng banana muffin. Dahil nag-crave na naman ako ng banana muffins at saka matagal na din ako hindi nakapagluto. So ayan, naisipan kong magluto dahil marami naman akong ingredients nandito sa bahay. Ayan, sobrang sarap niyan, sobrang floppy. Di ba? Magandang araw mga loves! Ayan, naka-ready na yung ating ingredients. Meron tayo dyan. Yan ay baking soda, baking powder, salt, sugar, yung ating choco chips. Meron din tayong butter. Wala kayong butter, pwede din margarine. Tsaka yung ating milk. At tsaka hindi naman magpapahuli dyan. Dapat meron din tayong flour. Hindi tayo makakaloto pag walang harina. All-purpose po yung gamit ko. Tsaka yung ating saging. Ayan. Mas maganda yung overripe. No? Tsaka yung dalawang egg. Dapat dalawa talaga yung egg. Hindi tayo pwedeng isang egg. Hindi tayo makakabuo yan. Charot. Sige, simulan na natin dito sa ating banana. Kailangan nating ibalatan yan. Sige, balatan mo pa. Oh, shit. Diba? Balatan mo na yan. Tapos, durugin mo. Sige. Pareho ng pagdurog niya sa puso mo. Diba? Sige, sakitin mo pa. Ayan. Gumanti ka. Gantihan mo na. I-mash natin yan ng pino. Pero mas masarap. Gusto ko yung meron pa siyang mga buo-buo na banana. Diba? Para feel na feel mo yung banana talaga. Yan, hindi ko siya favorite na banana. As in, hindi ko siya favorite. Ayoko yung amoy niya. Pero pag sa banana muffin, masarap. Diba? Kaya nga, dito sa bahay, walang kumakain yan. Kaya ginagawa ko talaga ng paraan kung ano yung pwedeng gawin sa saging na yan. Kasi minsan maraming saging dito sa bahay. Ayan, nilipat ko na siya sa mas malaking lagayan para ma-mix na natin yung ating wet ingredients. Simulan natin dyan sa ating dalawang itlog. Ayan, binit ko lang siya ng konti. Tapos, halo na para hindi yung sobra. Diba? Kasi pag sobra, masasaktan ka lang talaga. Ay, nako hoy! Andito na naman tayo. Pura tayo love life eh. Ayan, back to loto na tayo. Pag nabuhos na yan, a-add na natin yung ating 1/4 cup na milk. Ayan. Pwede ka din mag-ano ng powder milk kung gusto mo. Ayan, yung 1/3 cup na butter o kaya margarine. It's up to you, my dear. Ayan, mekos-mekos lang mga be. Ayan, pero wag naman yung sobrang mix, diba? Sobrang ikot, nakakahilo din naman yon. So, ayan na yung ating 1.5 cup lang yan na flour, tsaka yung ating baking soda, baking powder, at salt, and sugar. Ayan. Mix-mix lang mga loves. And then, after mixing that dry ingredients, halo natin dun sa ating wet ingredients. Ayan. Halo-halo lang. So, ako, matagal na akong gumagawa nito before lockdown. Pero ilang beses din ako nag-try na pumalpak din. Hindi naman yung first try mo, perfect agad. 'Di ba? Maraming trials. Like trials natin sa buhay. Napapahugot ako lagi dito. Ayan, sige, buhos lang. Pero dahan-dahan lang ha. Wag mo namang bilisan. Sobrang easy lang to mga loves gawin at patok na patok ito pag ininegosyo mo. Dahil lalo na ngayon, papalapit na yung Christmas at New Year. Ayan, ipandagdag na yan sa inyong handa. So, ayan, naglagay ako ng chocolate chips. Konti lang yan. Diba? Buhos mo lang dyan. It's up to you kung anong pwede nyo ilagay. Minsan naman yung iba cheese. Pero ako mas gusto ko itong chocolate chips kasi mas gusto ng anak ko. Ayan. So, ihahalo lang yan para mag-will combine yung ating mga ingredients. Kaso ako nakulangan ako, so nagdagdag ako ng konti pa. Kasi mas marami, mas masarap. Diba? Maganda talaga to pang handa sa mga Christmas, New Year, tsaka birthday. Kahit unang okasyon, pwede siya mga loves at mabilis gawin at iwas palpak.
pack. Dahil mag-steam lang tayo nito, hindi tayo gagamit ng oven. Steamer lang mga loves. Kung meron kayong steamer dyan, ay okay na yan kahit yung sa rice cooker nyo. So, ayan, ilalagay na natin yung ating mixture dyan sa ating mga cup. Yung cup ko po ay, ano yan, medium size. Yung may number na 307 sa baba. Sa likod niya, dun sa puwet niya talaga. Yan yung number niya. Yan, sige, punuin lang natin yung ating mga molder. Huwag mo naman yung sobrang puno kasi aalsa pa yan. Tsaka sobrang alsa yan. Ayan, pag kumulo na siya, lalagay na natin sa ating steamer at maglalagay tayo dyan ng towel para pang takip doon sa nagmo-moist para hindi malaglag yung mga water. Pero minsan tinatanggal ko kasi mas maganda yung alsa pag walang tela eh. Pero depende naman yun sa'yo, 'di ba? Ikaw naman yung masusunod, pagluto mo masusunod ka, 'di ba? Kahit ako naman ayoko yung nagluluto ako tapos maraming comments. Ayoko nang ganun. Magluto ka ng iyo, tsaka bahala ka na diyan, di ako magko-comment, 'di ba? Maldita ako. Ayan. Hindi ko lang siya ginagawa for merienda. Ginagawa ko din po yan mga loves ng every day or every 2 days for negosyo. Yan talaga negosyo ko ngayon. Gumagawa ko ng puto kutsinta, ayan, banana muffin, empanada. Wala pa tayong video ng empanada. Soon na lang mga langga ha. Mas mabilis din gawin yon. Ayan, luto na yung ating first batch na banana muffin. Ayan, palalamigin lang muna natin yan bago tanggalin sa molder. Pero kasi ako, atat na ako, tsaka matigas ulo ko. Ay, pinilit ba naman kahit mainit, di ba? Pero carry lang yan kasi merienda lang naman namin. So, di ba? Ayan, nilipat natin yan sa ating lagayan. Ayan, tingnan nyo yung mga chocolates sa loob nagmi-melt. Yan, favorite ko talaga yung maraming chocolates. Pero minsan mas gusto ko yung siya, naka-oven. Kasi dry siya, yung parang cake talaga. Ito naman, pag na-steam mo kasi yung banana muffin, para siyang moist. Nagmo-moist siya. Pero masarap siya, parang siya, creamy, na sobrang lambot. As in, ang sarap niya din. Yung naman kasi yung different doon sa naka-oven is yung sa oven dry. Dry yung nyo, yung cake niya. Pero pag steam naman, sobrang lambot at ang sarap. Nadaming nagkakagusto kaya dyan na in love sa aking banana muffin. So, ayan, lipat lang natin lahat para ma-ready na din natin yung pang second batch natin. Ito na yung ating second batch na banana muffin. Same procedure lang din, lipat dyan sa mga molder. Pero sa part na ito, nagdagdag ako dyan ng raisin sa taas. Gusto ko kasi yung may mga design. Ang dami kong bega, mga be. Syempre, kakainin lang din naman. Minsan naman, nilalagay ko sa taas yung nuts, yung mani. Dinudurog ko yung mani, tsaka nilalagay ko dyan yung toppings. Minsan naman, sinislice na cheese. It's up to you, my dear. Depende sa'yo kung anong gusto mong toppings. Kahit ano naman pwede mong ilagay dyan. Kahit yung mga dried fruits, mas masarap yun. Diba? Ayan, check muna natin if ready na. Diba, naumbok? Ang cute. Diba? Ayan, check natin sa toothpick. Pero minsan hindi na ako nagtutoothpick kasi naglalagay ako ng oras. Nag-a-alarm talaga ako na pag ganyang oras, luto na siya. Diba? So, ayan, lipat natin. So, ito yung gusto kong part na ito. Kasi may mga design yung ating banana muffin. Ayan. Sa ating 1.5 cup na all-purpose flour at 5 or 6 na saging. Depende sa laki. Kasi kung maliliit, syempre damihan mo na. Pero sa mga malalaking saging, 5 to 6 pieces. Ayan, ang nagawa ko dyan is 35 pieces lang pala. 35 pieces. Ayan, nakadalawang salang ako dyan. Tsaka mayroon pa akong sobra na ilang piraso. So, mga loves, ayan na po yung ating finished product. Diba? Ang ganda niya. Pero mas maganda siya pag overripe. Kasi pag overripe yung saging mo, sobrang sobrang dark brown. Di ba? Pero yung atin is light color lang siya. Kasi yung saging na nabili natin ay hindi pa siya super hinog talaga. Yung
alanganin pa siya. So, wala akong choice kasi yun lang yung andun sa market. Pero mas masarap pa rin naman siya. Sobrang creamy and fluffy. Ayan. Thank you so much, mga loves!